Purihin po ang Panginoon dahil Huwebes na naman po. Sabahan po ninyo ang inyong lingkod, Deaconess Abby Cruz, para po sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Let's start our day po with an attitude of gratitude. Pasalamatan po natin palagi ang ating Panginoon sa anumang sirkumstansya ng ating buhay. Nais ko rin po kayong batiin ng Happy Love Month. Kung mayroon po tayong mga katabi ay maaari din po nating batiin ng Happy Love Month. Ang ating pong magiging devotional topics this full month ay patungkol po sa pag-ibig. Kaya patuloy po nating ipag-anyaya ang ating pong morning devotion dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. I was your foe, still your love fought for me. You have been so good to me. I said no word, you paid it all for me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come with me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, come with me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come with me.
Amen. Ang sabi po ng awit, "Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God." To God be the glory. Thank you, Nice, June, and Ate Jet sa paghahatid ng mensahe ng awit. God bless po sa inyo. Tunay po na napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Inibig niya tayo ng gayon na lamang. Ang atin pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan po sa John chapter 3 verses 16 to 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sa wikang Ingles po, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Maikling talata po, ngunit nagpapahayag ng kabuuan, ng purpose ng ating dakilang Diyos para sa ating lahat. Umpisa pa lamang po ng talata ay talagang mamumove na po tayo. Ang sabi po, gayon. For God so loved the world. Nang likhain po ng Diyos ang mundo, nasyahan po siya dito. It was a perfect place. Hanggang sa tuksuhin ang tao at nang sila'y matukso, sinuway nila ang Diyos. Sila po ay nagkasala. Ang kanilang pagsuway ay nagbunga ng kaparusahan at yun nga po ang kamatayan. Kung kaya't kailangan po natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagkasala nga po ang tao. Naparusahan, but still, mahal pa rin ng Diyos. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi po sa John chapter 1 verses 1 to 3, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made." Jesus is the Word. Jesus is God. God in the flesh, the second person in the Trinity. Ang Diyos ay nagkatawang tao at nakipamuhay. At ang talata po sa ating teksto ay nagsasabi na dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kung babalikan natin ang parusa, hindi lamang pisikal na kamatayan kundi maging espiritual din, sapagkat ito po ay eternal separation from God. Batid ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya nag-alay ang ating Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay upang mabuhay tayo ng walang hanggan sa kanyang piling. Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." John chapter 14 verse 6. Sabi po sa ating teksto kanina, upang kung sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marami pong tao na naniniwala na mayroong Diyos. Ngunit sabi po sa Biblia sa Santiago chapter 2 verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kung ganun po, ano po ang ibig sabihin ng tayo ay sumampalataya? Ang pagtitiwala po sa Diyos ay higit pa sa paniniwalang nag-e-exist siya. Ang ibig sabihin po ng pagsampalataya sa Kanya ay pagtitiwala. Sa Kanya lamang po tayo umaasa, nakasandig, at pag-asa sa Kanyang pagliligtas sa atin sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa umaga pong ito, inaanyayahan po tayong ipagkatiwala ang ating buong buhay sa ating Panginoong Hesus, dito sa sanlibutan at sa buhay, matapos ang ating buhay sa mundong ito. Nang mamatay ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya nanatili sa libingan. Sa halip, siya po ay nabuhay na muli. Just as everyone dies because we all belong to Adam, everyone who belongs to Christ will be given new life. 1 Corinthians chapter 15 verse 22.
Sa kasunod po na talata, ang sabi po sa John chapter 3 verse 17, mababasa natin, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya dalangin po natin na buong puso nating ibigay ang ating puso't buhay, nawa lagi po nating piliin na italaga ang ating buhay sa Kanya at hanapin ang Kanyang kaharian. Sabi po ng isang awiting pambata, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. At pag pinas forward po natin, ang sabi, mataas pa kaysa bundok, malalim pa kaysa dagat, mas malawak pa kaysa sa buong mundo. Oh, napakatamis. Maunawaan po nawa natin kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At sa gayoy mapuspos po tayo ng buong katangian ng Diyos. Mula po yan sa Efeso chapter 3 verses 18 to 19. Tulungan nawa tayo ng Panginoong Hesus, ikalat po ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasalita at lalo't higit sa gawa. Ang dakilang pag-ibig nawa ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay hayaan nating bumago sa ating buhay at pamumuhay. Masarap po mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Tayo po'y sumandaling manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Salamat sa gayon na lamang na pag-ibig ninyo sa amin. Napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Hindi niyo po kami pinabayaan. Hindi po namin nararanasan, Panginoon, na kami kalimutan ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyong dakilang pagliligtas sa bawat isa sa amin, sa pagtulong sa lahat ng aming kahinaan upang mapagtagumpayan ang lahat. Nawa, patuloy naming yakapin, Panginoon, ang iyong pag-ibig upang mamuhay kami na may pag-ibig sa iyo, Panginoon. Hindi namin baliwalain, Panginoon, ang iyong pagliligtas. Sa halip, ibahagi namin ito sa pamamagitan ng aming pagsasalita, lalo't higit sa aming pagkilos. Mahayag ka sa aming buhay. Panginoon, sa sandaling ito, dinadalangin namin ang mga kapatid namin na kasama namin ngayon sa online. Panginoon, pagpalain niyo po ang kanilang buhay, ang iyong pag-ibig ang maranasan nila sa loob ng tahanan at sa lahat ng tao na ilalapit niyo po, Panginoon, sa amin, nawa madama rin nila ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat po dahil ikaw ang may akda ng pag-ibig. Ikaw ang pag-ibig. Lord, sa sandaling ito, inaalala rin namin ang mga kapatid namin na dumaranas ng digmaan, Panginoon, lubos na naapektuhan. Nawa matigil na ito, Panginoon, at patuloy niyo silang kalingain sa dakong iyon. Lalo't higit, Panginoon, ang mga direktang naapektuhan. Nawa, Panginoon, iahon niyo po sila, Panginoon, mula sa kanilang kinalalagyan na malungkot na pangyayari, masakit na pangyayari sa kanilang kawalan. Ang aming bansa, pagpalain po ninyo, Panginoon, ang aming mga pinuno. Panginoon, dinadalangin din po namin ang mga nawawalan ng pag-asa sandaling ito. Kayo po ang kanilang patuloy na panghawakan. Ang iyong mabuting puso na hindi nagbabago, nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, ilalapit din po namin ang mga may kaarawan sa sandaling ito. Kayo po, Panginoon, ang magpala sa kanila, gayon din po ang nagdiriwang ng anniversary ng kasal. I-bless niyo po sila at ang kanilang sambahayan. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayon at happy anniversary din po sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating mapagmahal na Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devo o kaya na may itag ang inyong mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. Kita-kits po tayo ulit sa Thursday. Happy Love Month po!